Gulat na gulat si Shaina na mapansin na nasa harapan. Sumagot si Mrs. B sa hiling niyang makita at makausap ito. Sa isang mamahaling fine dining and place sa sinabi nito, kung saan sila magkikita sa pamamagitan ng isang lunch date. Akala niya nagkamali siya ng table na napuntahan, ngunit maliwanag pa sa sikat ng araw, table number 11 ang kanyang reservation. You arrived just in time, Iha. Upo ka na at na makakain na tayo. Excited na pahayag na Ginang Villacorda na halos matulala siya sa kinatatayuan. Thank you, tita. Kanina pa po kayo dito? Sad ni Shaina sa ginang habang nililibot ang mga mata sa paligid. Sakto lang, naka-order na ako ng favorite nating dish. Pahayag nito at napatango-tango siya. Busy kasi ang utak niya sa pag-internalize na ito si Mrs. V. Wala kasi sa kanyang hinagap na si Mrs. V at Ginang Villacorda ay iisa. Gusto mo raw ako makausap. What is it, Iha? Pagpapanimula ng ginang kasabay ng pagsimula ng kanilang pagkain. Opo, tita. Mahinang pahayag ni Sheena, di malaman paano niya sisimula ng mga katanungan sa isip. I'm listening. Hindi ko po matatanggap ang binibigyan niyo sa akin, tita. Why? Hindi niyo po ako kaano-ano? You're my daughter-in-law. Hindi po magtatagal maaanal din ang kasal namin ng anak ninyo, tita. That's impossible to happen. Tita, Shaina, I'm passing the heirloom of the family. This is the form from the great-great-granddaughter-in-law of the Villacordas. She saved this all for us, and in the near future, you will do this also to your daughter-in-law. Mahabang linya ng ginang at inyo mahanap sa utak kung anong isasagot dito. I am not your true daughter-in-law. You are, and I knew it the very first time. Paano kung di pumayag si Clyden? Siguradong magagalit yon, tita. He doesn't know about it. Sigurado po kayo. Paano pong nangyari yon? This is secretly passed to the daughter-in-laws. Nasa will niya ng matandang Ginang Villacorda. At kung magkaganon man wala silang kapangyarihan para manghimasok sa heirloom na to, saad ng ginang. She's trying to absorb everything pero parang di kaya ng kanyang utak. Besides, hindi kawalan sa kanya kung ano man na meron sa mga Villacorda. Kung tutuusin, bari lang sa KNV ito so they won't mind at all. What's the purpose of this, tita? Magaling din ang pinaka-ninunong biyanan natin. Para daw di tayo magmukhang kawawa at may masabing atin na hindi lamang nakadepende sa mga Villacorda. Ang ginang sabay ng pag-iling at mahinang pagtawa. Here are the passbooks and other documents that Mrs. V is connected with. Wika ng ginang na isa-isa bawat dokumento na hawak. These are all yours. Pwede mong gamitin lahat ng pangailangan mo. Take care of it so that it will continue to our future generation. Okay po, tita. Maikli na siya inang pahayag dahil di pa rin siya makapaniwala sa mga pangyayari. If you want to hold a position in the company, you can tell the CEO. No, hindi po, tita. I'm happy with where I am right now. Satisfied din po ako sa work ng mga kasamahan ko sa kumpanya. Okay, just tell the CEO if you change your mind. Wika ng ginang tumangutango lamang sa Shaina. Well, what can she say? Wala na nga siyang magagawa dahil hindi rin lang naman sila mananalo sa karap. Di na rin maikakaila ko sa nagmana sa Clyden sa katigasan din, Sa business din, walang dudang nagmana to sa tatay niya, pero sa pag-uugali, mas nangingibabaw ata ang nakuha sa kanyang ina. He is so hard to handle, but their soft side will come out once you get along with them. They're both sweet and thoughtful. Sana nakuha na lang niya lahat ng positive attitude na meron sa ginang Villacorda. With that thought, napapatawa si Shaina, wishing na sana ganito na lang kabait at kakaring ang asawa. Nagpapasama si Ginang Villacorda para magpa-parlor, ngunit nakatanggap si Shaina ng text message galing sa HR department. Ang head ng disciplinary action ng signatory at di na siya nagtaka kung tungkol saan ito. Nagkaroon ng commotion sa loob ng kumpanya kahapon dahil sa pananapak niya sa kasamahan, which she never regrets. Pagpasok sa loob, sinaluduhan siya ng guard. Sanagot niya naman ang simpleng ngiti. Mabuti pa mga yon kahit anong natanggap na text message laban sa kanya, walang nagbago sa pakikitungo sa kanya. Di gaya na ibang empleyado na akala mo kung tumingin siya si Magdalena. Naglalakad siya tungo sa elevator na may biglang sumabay sa kanyang paglalakad. To the disciplinary office? It's Michael De Vera at nakangisi pa to na parang aso ng lingunin niya. Binigyan niya na matalimatingin ang lalaki at dali-dali lumapit sa elevator. I can help you. I can make you untouchable. Mabilis pa sa alas 4 humarang sa pinto na nakasarang elevator at nagpapakyut na humalokip-kip sa kanyang harapan. Humalokip-kip din sa Shaina tiningnan ng seryosong lalaking sobrang laki ng tiwala sa sarili.
Mr. De Vera, I'm not interested. I can take care of myself. Sorry, I don't need superheroes. Sarkastikong pahayag niya bago pinindot ang open button ng elevator at saka lumulan dito. Di na si Shaina interesado sa kunong reaksyon nito pagkatapos. Ang gusto niya makalayo sa lalaki kung kaya sinara niya agad ang elevator pagkapasok dito. Pagdating niya sa disciplinary office, agad siyang pinapasok ng secretary ng head. Nakangiti ito ngunit sa kanyang paningin, ngising aso ang salubong nito sa kanya. Since wala siyang pakialam kung anong tingin ng mga to sa kanya, dumiretso siya sa itinuro nitong office ng kanyang head. Pagpasok ni Shaina doon, nabungaran niyang may kasama ito at nang mapagsinoy ang babaeng nasampal niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, pagkatapos para nagmamalaking ngumiti sa kanya. Miss Agua, sit down. Ang seryoso at mukhang masungit na head ng disciplinary office. Thank you, ma'am. Magalang ang sagot at humina ng upo, nakaharap sa round table. Alam mo naman siguro ba't ka nandito, Miss Aguas? Yes, ma'am, and I apologize for what I did. You did it in the wrong way. You know this company does not tolerate such violent acts. I understand, ma'am. I accept whatever the punishment. Good. First and foremost, dapat alam natin ang lugar sa kumpanyang to. Di porket kilala ang mga big bosses natin, nagtatapang-tapangan tayo sa ibang empleyado. Baka gusto mong humingi ng sorry kay Miss Madrigal. Nakataas ang isang kilay ng head at tila ba gusto siyang sakmalin kung magkakamali siya. Tinignan din ni Shaina ng mariin ang kaharap. Never in her dreams na magsusorry siya kung dignidad niyang natapakan. I'm sorry, ma'am, I cannot do that. Ni dahil matigas ako, but I never let anyone humiliate me like that. Hindi ako nagmamalinis, hindi rin ako nagdedemand ng respeto, pero karapatan kong pangalagaan ang dignidad na meron po ako. Calling me filthy and slut is unforgivable. Hindi naman natinag ang kaharap bagkos, nakita niyang ngumitito ng pagilid. How can you explain the text messages that is circulating in the whole company? Do you think nakakaganda yun ng image lalo't ikaw ang tinaguraang bagong mukha ng A&B? I don't know what that text is all about. Di ho ba yun ang trabaho nyo? Ang i-validate ang mga chismis na naglipana sa kumpanya at panagutin kung sino mga nanggugulo. How dare you? You don't have the right to tell me what I do. Excuse me, ma'am. Mula sa pintuan umentra ang sekretary nito kaya't nahinto ang tahimik nilang bakbakan. I'm busy, Irene. Let me finish this. Galit nitong saad sa pang-interrupt ng sekretarya. Ma'am, I'm sorry pero urgent po ito galing sa taas. What is that? Document po, ma'am. Kailangan po ng signature ni Miss Aguas. Ang sekretary nito habang nasa mukhang pagkalitong tumingin sa kanya. Agad yon kinuha ng head at tinignan na sinasabi nito at halos lumuwa ang mata nito sa nabasa. Kitang-kita rin ang paglunok ng ilang beses bago tumingin kay Shaina. Ma'am, I'm sorry to bother you pero urgent po to galing sa executive secretary. Pakisign daw po. Ang sekretaryeng kinuha sa kamay ng boss ang papeles at siya nang kumilos para inuutos na nasa taas na sinasabi niya. Nagtaka naman si Shaina nang ipatong ng sekretary ang dokumento sa harap niya. Ganon din ang pagpapakitang bigla ng kabaitan sa kanya. Then you don't have the right to question why I acted violently. Miss Aguas, sinahamon mo ko? Kilala mo ba ako sinong kausap mo? Nagsasabi po ako ng totoo, ma'am. Kahit kayo po, hindi niyo po kilala kung sino ko. Hindi ko palalampasin ang pagsagot-sagot mo sa akin ng ganito, Miss Aguas. Wala kang galang sa mga heads mo. Imbes 3 days ang ibibigay kong sanction, 3 weeks kang hindi makakapasok nang walang bayad. I also recommend the termination of your work contract. Tingnan lang natin saan ka pupulutin. Di natinag si Shaina sa deklarasyon nito, bagkos lumaban siya ng titigan dito. Kung ordinaryo lang empleyado, siguradong nagmamakaawa na sa napakasungit at feeling goddess na babaeng to. Buti na lang nagkataong air siya ni Mrs. V at kung hindi, siguradong iiyak din siya ngayon dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Tinignan siya ng head ng nakayoko mula ulo hanggang paa. Sa asta nito'y parang kutong lupa na pwede siyang tirisin. Sigurado ka? Sa akin yan? Yes, ma'am. Kanina pa raw ko hinahanap at kailangan nga daw po ito. Binuklat ni Shane ng dokumento at pinasadahan ng basa. Isa tong memo for the upcoming board meeting at nakilerang pangalan niya sa hari ng mga shares. Agad niyang inukit ang pirma at nagpasalamat na binalik to sa sekretarya. Nagbow pa to bago umalis at nagpaalam sa boss. I'll accept the punishment, ma'am. Kung wala na kayong sasabihin, aalis na ako. Formal niyang baling sa head na halata ang matinding pananahimik. I hope you won't take this against me. Mula pagkakayo ko'y pahayag nito.
Napangiti si Shaina sa sarili dahil sa narinig mula dito. I'm not like that, and I will never use my power of influence just to belittle those that are beneath me. I'm sorry, ma'am. Please accept my sincerest apology. You don't have to apologize. Just do your job the way it should be. Yes, ma'am, I promise. Tumango-tango ang dalaga sapagkat nakikita niya sa kilos ito na sobra to nagsisisi sa binitawan sa kanya at nasa kilos ang labis sa pag-aalala at pagkatakot sa kanya. I accept the sanction you have imposed, ma'am. It's okay, as a normal employee, I deserve to be sanctioned. Can I have a request? Anything, ma'am. Can you find out who's behind the text messages? Yes, ma'am, I will. Thank you. Please don't tell anyone about my identity. Yes, ma'am, makakaasa po kayo. Salamat, ma'am. Aalis na po ako. Pagpapaalam niya rito. Mula sa nakataas na mukha na nasa aurang otoridad, nakataas ang ulong lumabas sa opisina ng mga to. Maging sekretaryang nadaraanan ni Shaina paglabas ay nakayokong nagbaw, tanda ng paggalang. Tahimik lang siyang lumabas at di rin pinansin ang kakaibang pinakitang paggalang nito sa kanya. Pagdating ng opisina, agad siyang nagligpit na nagkalat na gamit sa table. Mamimiss niya ang kanyang trabaho maging ang mga kasama, pero excited din siya sa kanyang suspension. Ibig sabihin makapagpapahinga siya na medyo may katagalan at makakapamasyal kina Ana maging sa ospital ko sa nag-work si Dr. Chan. Magluluto din siyang kung ano-ano para kay Clyden at Ginang Villacorda. Sa isipin yon, bigla siyang kinilig kung kaya di niya namamalayang nakangiti siyang mag-isa. Sa lahat ng nasuspend, ikaw lang atang pinakamasaya. Si Carla nang di niya namalayang nakalapit na. Oo naman, ibig sabihin makakapagbakasyon ako. Suspension, bakasyon, ganon? Nakatawang pahayag ni Shaina at sumimangot ang kaibigan. Sigurado ka ba okay ka lang? Gusto mo sabihin kay boss para kausapin niya si Madam Disciplinary? Ano ka ba? Okay lang ako. Tsaka deserve ko naman talaga yung punishment. Kung hindi ka lang sana pre-revoke, hindi mo naman sana gagawin yun, diba? Hindi pwede yan. Sasabihin ko talaga kay boss. Ang kaibigan halatang determinado sa sinasabi. Tatalikod lang to upang puntahan ng kanilang boss sa opisina nito nang biglatang pumasok ng error nila. Miss Aguas. Tinawag siya nito agad, ngunit para nagsastammer to sa pagbanggit sa kanyang pangalan. Boss, tulungan niyo naman po si Shaina. Kausapin niyo si Madam Discipline na ibigay sa kanya nitong sanction. Bakit hindi ba alam ni Gertrude na, may sasabihin po pala ako sa inyo, ma'am, importante. Doon po tayo sa office kung okay lang po. Pagkakat ni Shaina sa sasabihin ng boss, kinuhang kamay nito at hinila papasok sa opisina. Sorry ma'am if I'm out of the line. Gusto ko sanang manatiling lihim sa lahat kung ano man po yung nalaman. Wika na Shaina ang hiyang-hiya sa boss dahil sa pangihilan nito basta-basta. Why? I mean, malalaman din nila kung sino ka sa kumpanya. Hindi ba alam ni Gertrude kung sino ka dito at sinuspende ka pa rin? She knows it, pero ginagawa lang niyang kanyang trabaho. Nagkamali talaga ako and I deserve to be punished. Pero hindi ka lang isang ordinaryong empleyado dito. Ma'am, please. Isa pa rin akong empleyado at under pa rin ako sa inyong department. Okay, sige. Hindi ba awkward na tinatawag mo akong ma'am when in fact I will be the one to call you that? Forget it. After all, I enjoyed staying under your wing. Are you sure? Di ba kita na-offend minsan? It is more about encouragement. You taught me to become better. Hay, salamat naman kung ganun. Ang kanyang boss pinakawala ng kanina pang nakabitin na hininga. Parang nawala ang pagkamadam nito nang malamang isa siyang shareholder sa kumpanya. Natawa tuloy si Shaina ng lihim dahil ang kinatatakutan niya at pinakailagang wag ma-offend sa kumpanya na kayoko ngayon sa kanya. Pero kahit anumang posisyon, mananatili pa rin ng mataas na paggalang niya rito. Fair to sa lahat ng subordinate at makatao, gamay sa kasungitan lang, lalo na sa pagdating sa trabaho. Ano, okay na? Salubong ni Carla paglabas niya sa office ng boss. Nag-thumbs up siya at saka pinagpatuloy ang pagliligpit. After ng suspension, babalik siya rito kahit isa na siya sa mga shareholders. Mas gugustuhin pa rin niyang sa department na ito siya duty. Pagkatapos yung matabi lahat ng gamit sa mesa, nagpaalam siya sa kaibigan. See you after 3 weeks. Saan niyang nakatawa, biglang umungol tanda ng pagtutol. Ang tagal naman. May balak pa ba silang pabalikin ka sa trabaho? Dismayadong pahayag nito. Wala tayong magagawa, Mars. That's their rule. Magwewelga ako. Saad ni Carla at natawa siya rito. Tatawagan kita. Pasyal tayo sa Tagaytay o sa Baguio. Mahinang sambit ni Shaina.
Nanlaki ang mata nito at natutop pa man din ang bibig. Ibig sabihin magpapasuspindi din ako? Ang kaibigan at natatawa niyang ginalaw ang buhok nito. I'll go ahead. Paalam niya at tumango na lang yon sa kalungkutan. Tumango rin siya sa ilang kasamahan kahit ang iba'y nakaismit, lalo na sa dahilan ng pagkasuspindi niya. Pinaghibit na lang niya ang pagkadisgusto ng mga to sa kanya. Pinagpaturi ang paglabas sa kanilang opisina. Patungo na si Shaina sa elevator pababa nang may biglang tumawag sa kanya. Shaina Aguas! Nilingon niya to at isang magandang sinita ang papalapit sa kanya. Yes ma'am? Magalang niyang pahayag. Di niya kilala ang babae pero sigurado siya. Empleyado rin to ng A&B at naka-duty sa ibang department. Nakaamba ang ngiti niya para dito, ngunit bigla siyang kinabahan dahil parang gagawa to ng di maganda. Siyang paglapit ito'y agad siyang binuhusan ng kung ano. Mabutit mabilis niyang naisangga ang braso sa mukha. Sa sobrang init na sinabi sa kanya sigurado, nalapnos ang braso niyang nakasalo ng buhos. Yan ang bagay sa'yo, malandi ka. Mang-aagaw, malandi, sana mamatay ka na. Sigaw ng babae at di niya siya inamalaman saan siya mababahala, sa balat o sa pagsisigaw ng babae. Agad nakaagaw na atensyon ang pagtatalak nito at isa-isang nagsilabasan sa kanilang opisina ang mga tao sa floor. Di malaman na siya inang gagawin. Kung pwede lang sana gumuho na lang ang building na kinilalagyan niya, nanaisin niya dahil sa patuloy na pinagsasabi ng babae. Sa pagka-shock, di na malayan na siya ina kung sino-sinong tao ang umakay sa kanya para madala sa klinik.